Hello mga kabadgets! Welcome back to our channel, or if you are new here, hi! Welcome to my budget channel. My name is Leia, and in this channel I do cash shopping, budgeting, and everything in between. So if you like this kind of content, go hit the subscribe button and the notification bell beside to be updated in my future uploads. So guys, I am back. Kumusta kayong lahat? I hope you are doing okay, fine, and I hope you celebrated your holidays with your family and loved ones, and sana okay kayo. So, just to give you a little update about my life. So, after I post nga nung nakapagpahinga ako ng as in, I enjoyed celebrating my New Year and my Christmas with my family. So, madami yung ganap, marami yung enjoyment. But, itong January 2024, medyo masama yung salubong sa amin. So, January 12 was supposed to be my husband's schedule to go back na to his work. Pero January 11, we received a news na namatay nga yung papa niya, and medyo tragic yung cause ng death. Pero natanggap naman na yun ng family kasi kasi may mga bagay pa rin silang pinagpasalamat. And nilibing na siya nitong January 17. And hindi pa nagtatapos guys. January 18, last Friday. Tama. No. January 19, yesterday. So, yesterday ulit dapat babalik na si Mr. ko sa work niya. And after 1 hour nung umalis siya dito sa bahay, nakatanggap na naman ako ng tawag na na-aksidente daw yung Mr. ko. So, ayun, okay naman yung Mr. ko, mga gas-gas lang, pero yung motor niya halos hindi na siya mapapakinabangan kasi sobrang wasak, as in, parang yung impact na para sa Mr. ko, yung motor yung sumalo. So, masyado na ding matagal yung motor sa kanya. So, 12 years na yun sa kanya. Kaya iniisip ko baka iningatan siya ng mahal na Panginoon, iningatan siya ng papa niya, iningatan siya ng motor niya, kaya gas-gas lang yung nangyari sa kanya. And I am super thankful and grateful kasi hindi lang naman yun yung aksidenteng kinasangkutan ng Mr. ko, pero nandiyan pa rin yung pag-iingat sa kanya, kaya super blessed pa din ako. So, that's that guys. Sobrang tragic lang nitong 2024 sa amin. But I am still thankful kasi hindi pa rin kami pinapabayaan. Parang madami pa rin yung tumutulong and all, gumagabay. Kaya, ayun. So, guys, moving on to our topic for today, I am going to show you my wallets, my money organizers, my binders that I'll be using this 2024. So, first, my goal is, pag nag-work tong system na to sa akin, next year, ang pinaka-goal ko is ma-combine ko lahat ng categories ko sa iisa na lang na binder. Pero pag hindi, babalik tayo sa dati. Again, we are experimenting with our system. So, kung ano yung mag-work sa atin, yun yung gagawin natin. Let's start with my wallets. I have 2 wallets, guys. So, this is my small and this is my long wallet. Medyo madami kasi akong cards. So, may mga ginagamit akong cards, parang yung everyday cards ko. Tapos may mga may mga cards din akong ginagamit pag umaalis kami kasi halimbawa pupunta kami ng Legazpi, may mga rewards card ako na ginagamit na ginagamit doon. So, kaya medyo may wallet akong isa, parang dalawa yung wallet ko. Kasi parang ito pang everyday, ito naman pang pang lockwatch ako na wallet. So, this one is, I bought this for 170 plus. Hindi siya guys yung cowhide leather. Gusto ko sana yung cowhide leather, pero masyado siyang mahal. For me, nasa 500 plus. Pero ang kinagandahan kasi nun, na siya, as in, ayun nga, cowhide na. Tapos may RFID, protector na siya.
Kaya bonggo yun. Pero as of now, eto muna yung sa akin. Kasi tinetesting ko pa lang din naman kung gagana siya. Tapos pag gustong gusto ko siya, bibilhin ko yung pag-iipunan ko yung cowhide leather. So, eto yun guys. So, I have here my 2 GCash card. Tapos dito naman, eto nandito yung license ko. Tinakpan ko lang. Tapos ito yung Paymaya, yung Paymaya ko, yung Reward Plus card ko dito sa mall na ginagamit. Dito sa local mall namin. Tapos yung land bank ng mister ko. And dito naman yung pera. Dito ko siya. And dito yung coin. So maganda to guys. Maganda siya. Kaya lang dumihin yung napili ko color. Ano siya? Pang ano siya na siya for yung yung color for the year. So may pagka-green siya, may pagka moss green. Pero medyo madumi na siya. Mag-ano pa lang to, mag-iisang buwan pa lang sa akin. And my long wallet naman, this is Sigloka. So 300 plus siya. Ayan, andito naman yung iba kong mga IDs and cards and ATMs. Tapos ayan siya. Tapos may mga ka-etchusan ko nandito. So pag aalis ako, mas malaki yung compartment. Tapos etong mga cards ko na to dito, mga IDs, mga ATMs, ililipat ko na lang siya dito. So saktong-sakto na siya. Saktong-sakto sila. So this wallet can hold all of my ka-etchusan. So konting lipat lang, Gogora bells na. Tapos nandito pa. Ang wallet kasi na to, pinag-isipan ko to ng mabuti kasi gaganyan, meron siyang compartment na pwede ko lang ilagay yung pera na gusto ko na hindi ko i-expose. Halimbawa kung may pera ako dito or dito, hindi ko na siya kailangan i-expose kasi nandito na siya. Tapos yung mga usual na ATMs or IDs na ginagamit ko, accessible na siya. Kasi minsan ayaw kong ini-expose yung pera ko pag lumalabas kami. So pwede kong ilagay lang dito, tapos dito na lang ako kukuha. As well as this one, hindi ko din kailangan na-expose lahat ng IDs ko and all. So, kaya ito yung gusto ko. Parang nami-meet nila yung needs ko. Next, for my money organizer. So, these two guys, andito pa rin sila. Ginagamit ko pa rin sila and gagamitin ko pa rin sila ngayong taon. Okay, let's start with this one. Ito yung, namin to, yung everyday expenses or monthly expenses namin. So, pinalitan ko yung mga categories niya. Parang ang ginawa ko ngayon is generalize ko ulit yung mga categories. Alam ko ginawa ko na siya dati, na sabi ko na, ikwento ko na sa inyo na dati, generalize ko yung mga categories ko, pinagsama-sama ko sila sa isang envelope or money organizer. Pero hindi siya nag-work sa akin kasi may mga categories ako napapabayaan, may mga categories akong hindi nafofokusan ng pag-aalat. So, mga kulang-kulang. Kaya, ang labas, minsan, nagne-negative ako kasi hindi ko siya nalalagyan ng tamang budget na. But today, guys, I'll be focusing on tracking my categories. So, kahit ito, magkakasama sila dito. Halimbawa, itong bills, nandito yung Aleco, SSS, Tawad, SEDP. Yung pagtatrack ko, pa isa-isa pa din. Para makita ko talaga yung amounts per category. Ang gagawin ko lang is pagsasamahin ko lang sila sa isang envelope. So, ito total ko pa din. Medyo, tinatry ko na siya. Medyo nalilito. Nagkakaroon ako ng kalituhan. Pero, I know, maano ko siya. Once na magamay ko siya, magiging okay siya. So, again, for bills, I have Aleco, o yung kuryente, yung tubig namin, yung sa SSS, and yung sa social action na binabayaran ko per week. This envelope naman is for food and for groceries. And home is for internet and load, island gas, and rice allowance. For miscellaneous naman, vitamins, church, and buffer. So, ayun na, wala na dito. Ayun lang yung monthly categories ko. Pinagsama-sama ko na sila. And this one naman, this will be my personal binder. Medyo madumi na siya. So, for my first category, ito yung savings ko. Yung mga pera na nakukolek ko sa mga side hustle income ko. So, ano na to, yung pinaka-profit ko na. This is naman for my business. Kung nakikita nyo, naka-placeholder bills na sila kasi nilagay ko na lahat yung pera ko sa RCBC ko. And also my business, nasa RCBC na din siya.
And ito naman yung wants, and yung extra will be for giveaway, for setup, and for Christmas. So pinagsama-sama ko na sila dito sa category na to. So ayan. Next for my binders, nakikita nyo na to guys, nakita nyo na to. At ito naman na dalawang A7 na to, gagamitin ko pa rin sila, pero hindi ako magpo-focus sa kanila kasi parang ano lang naman sila, holder lang naman sila ng pera ko monthly, yung sahod ng mister ko. So pwede ko silang i-display dito kasi hindi naman sila tinatambayan ng pera. And this one naman, this is my saving challenges binder. Hindi ko pa siya na gagawa ng bago kasi tatapusin ko lang din naman lahat ng saving challenges na nandito. Tapos magpo-focus na ako dun sa ibang mga booklet na tracker ko. Kaya hindi ko na ito babaguhin. So again, my saving challenges, this is for my birthday, cellphone, anniversary, tricycle, college, yung sa 18th birthday ng anak ko. So ito naman yung from Marlene na when life gives you lemons, make lemonade, butterfly, and roll the dice. So ito na lang yung natitira. And ito naman na binder is para dun sa mga sinking funds namin. So ito yung emergency, celebration, computer, and laptop, school, vehicle, holidays, home, wants, swimming, family, and ayun, ito wala na to, double to eh. So again, gaya nung ginawa ko or sinabi ko na sa inyo dati, generalize ko din yung mga categories dito, and I hope na mag-work din siya. Kasi itatrack ko naman sila guys. Yung tracker ko, pa isa-isa pa din naman. Yung mga categories, isa-isa pa din na nandun sa na nakatrack. Kaya I hope na gumana siya or mag-work siya sa akin. Kasi pag nag-work to sa akin, halimbawa mag-work to ngayong taon, ang goal ko naman next year is pagsasamahin ko na silang lahat sa iisa na lang na envelope. Pero syempre sa mga wallets, and itong saving challenges binder na to, pera na lang dito. So ito dapat, itong tatlo na to, ang goal ko for next year is pasama sila sa iisa na lang na binder. So, and that is it guys. Thank you so much. Thank you so much for watching. And for those who check up on me, yung mga nag-greet and everything, thank you so much po. Maraming salamat po sa pag-worry nyo, sa pag-check nyo, and ayun. So see you again next time guys. I hope na dapat ngayon ko na i-insert, may pag-giveaway kasi ako dalawa dapat January and February, kaya lang medyo na-push nga dahil nga dun sa mga ganap, hindi ako nakapag-film kasi I don't feel like it. So pero next video, I hope na maisama ko na yung giveaway, ma-ready ko na siya kasi kailangan ko na din yun na ilabas na kasi may mga may mga binder yun, or may mga budget planner yun nakasama. So again, thank you so much for watching. Always remember that it's not our salary that makes us poor, it's our spending habit. Bye guys, I love you, God bless you, and take care always.